public funds ang pinag-uusapan, kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. 3 araw na lang ang nalalabi, ipepresenta na sa Senado ng House Prosecution Panel ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit bago ito, nadagdagan pa ang inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na umano'y bogus o questionabling recipients ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. May mga apelyido ang mga itong katulad ng mga kilalang personalidad gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod dito, may ilan pang recipient na ang apelyido ay kapangalan ng isang cafe restaurant at kongresista. Kapag sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Bago ito, naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos na isa rin sa umayo recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Ang questionabling recipients nakapaloob sa Article 2 ng impeachment complaint o ang aligasyong pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption laban sa Vice-Presidente. Dahil ito sa umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, asahan pa ang mga bagong ebidensya at testigong ipepresenta nila sa impeachment trial. Sa Hulyo, inaasahang mag-umpisa ang paglilitis sa Vice-Presidente. Maraming ipepresenta ang prosecution team sa impeachment trial. Dati nang tumanggi si VP Sara na ipaliwanag ang mga questionableng pangalan sa mga resibo na nakatanggap ng confidential funds at iginiit na hindi nito alam kung ano ang ginawa ng Kamara sa mga ebidensya laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.